Welcome sa panibagong episode ng Dito sa Australia, the podcast. At ngayong araw naman, makakasama natin si April na nahagilap ko mula sa sa Marsden Park dito sa New South Wales sa Sydney, Australia. Si April ay nagtatrabaho sa industriya ng childcare. So alamin natin yung kwento ni April, kung paano niya napasok yon, kung paano siya napunta ron, at kung ano ba yung buhay niya sa Pilipinas bago siya makapag-Australia. April, kumusta? Yes, mabuti naman. Taray-taray mo naman. Okay lang, mainit. April, ikaw ay childcare worker. Paano? Pwedeng early childhood teacher na. Yes, Yes. na-upgrade na. Na-promote na. Na-promote na. Paano ba? Paano ka napunta ng Australia? 2019, yun ang una ko nandito. Pero, hindi ko talaga gusto, hindi ko pinlano mag-Australia. Hindi ko nabanggit ko to sa'yo dati. Sumama lang ako sa kaibigan ko na siya talaga yung may gustong mag-aral dito ng nursing. Kasi nga mas kaya daw dito pagsabay ng aral at work compared sa Pinas. Sinasama niya ako sa pag nagpa-process siya noon before sa Philippines. Tapos parang na-curious lang ako. Sabi ko, sige nga, try natin. E di pag mag-work, go. Pag hindi ko ipupush. Nag-work siya smooth ng process. Ano bang buhay mo sa Pinas dati? Nagtatrabaho na ako noon sa events and marketing company. Ikaw ay graduate ng... Business ad, major in marketing communication. Graduate ka ng business administration. Nagtatrabaho ka sa events. Yes. Tapos nag-apply ka ng student visa pa Australia. Ano naman yung inaral mo noon, yung bagong dating ka? Events management, related sa course ko sa Pinas tsaka sa tinrabaho ko. Kasi nga may chance daw ma-deny if hindi related. So, yun yung kinuha kong course for 1 year lang. So, dapat expired. Bumalik na ako sa Pilipinas noon ng 2020. Kaso nagustuhan ko pala dito. Naalala ko nung sinabi ko nun sa agent ko sa IDP, wala bang 6 months na course lang. Kasi nga hindi ko talaga plano magstay dito. Tsaka nakakatakot kaya. Hindi ko alam na kung kakayanin ko mag-isa. Tapos sabi ng agent ko, bakit 6 months pa? Sasayangin ko lang daw yung visa. Tapos yun, nung nandito ako, nagustuhan ko naman pala. Ang ganda pala sa Australia. Anong naging next step nun? Like, you arrive, you study event management ng isang taon. Tinapos ko siya, pero gusto ko nang umalis. Kasi nga yung mindset ko noon, gusto ko nang magstay dito. Alam ko yung course ko na events management, walang pathway dito yun. So, naghanap na agad ako ng may pathway. 2019 din, siguro 3 months pa lang ako dito. Nakapag-decide na ako na gusto ko nang magstay. Bakit? Ang laki ng difference sa Pinas. Grabe nung nag-start akong mag-earn ng dollars, kino-compute ko agad yun in peso. Sabi ko, kinita ko na ng ganito. Ito lang ginawa ko. Parang gano'n. Ano bang work mo na? Nung bagong dating ka, ano mga naging trabaho mo una? Unang-una kong trabaho, cleaner. Pero lang yun naabuso pa nga ata ako. $15. $15? $15 per hour. Tapos gusto niyang tapusin ko ng 2 hours yung paglinis sa unit. Tapos di niya pa sinabi na yung lilinisan kong condo unit, nandoon yung mga tao, mga Indianong lalaki yun. So, nagpanik ako nun. Hindi naman, natakot ako, nabahan ako, hindi ako familiar, tsaka first job ko yun if ever. Saan mo Kaya naman minessage, sa Facebook Marketplace. May trabaho sa Facebook Marketplace? Oo, tapos nag-chat. 2 beses ko siya pinasukan kasi wala talaga akong trabaho, kailangan ko ng So, kahit $15 per hour yung kinuha ko. Pero yung first time kong mag-work, naka 4 hours ako kasi hindi kaya. 3 bedroom, 2 toilet, tas bahay. Doon pa yung mga tao habang naglilinis ako. Gusto niya tapusin ko 2 hours. Tapos, aside from cleaning, ano pang mga pinasok mo nun during that moment? May tinry ako yung naghuhulog ng flyers. Yung naglalakad? Oo, pero hindi ko yung tinapos. Ang hirap. Binigay kami ng as in bultuhan na flyers sa backpack namin. Sa lakarin lang namin. Yung suburb na pinagbabaan sa amin, uphill, downhill. Ang init-init pa nung tinik na tinik yung araw. Ang makukuha mo lang yung sahod mo pag natapos mo yung area mo. Hindi ko tinapos. So, wala akong sahod. Wala. Ang hirap nun. Hindi pala kaya. Kala ko madali lang, maghuhulog-hulog lang. Pero mabigat sa likod. Yun yung mga una mong trabaho, cleaner, ganyan. Ang hirap nun, nakakapagod yun. Pero on the side of that, sanabi mo na 3 months pa lang, gusto mo nang mag-stay sa Australia. Yes. Why? Yun kaya nakatikim ako ng dollar. Tsaka yung dito, lifestyle. Wala pang pollution dito. Ang ganda pa ng commute. Kahit lang ako,
commute ako, hindi ako nagpapagod ng sobra-sobra. Kasi naranasan ko sa Pinas yung sumasabit. Di naman sumasabit. Yung papara ako ng bus sa EDSA, tapos magsasara na yung pintuan, maiipit ako. Yung Sobrang habulin. siksikan. Habulin mo pa yung mga. Kaya pagdating mo dun sa work mo, para ka nagtrabaho no? Yung pagod mo. Commute pa lang yun, tapos pauwi pa. So how do you, like, paano mo pinahaba yung stay mo dito? Like, that's 1 year course, tapos di ka 1 na year umuwi. course. Oo, hindi ako. Tsaka nag-pandemic na rin nun eh. 2020. Tapos, Oo nga. So, nandito kayo ng COVID. oo. Kumusta Walang buhay labas. nun? Okay naman kasi hindi siya yung as in walang-wala din eh. Though nawalan ako ng work nga, ito nga kasi yung 3 yung trabaho ko noon. Isang sa childcare, nag-work na ako nun sa childcare kasi nasimulan ko na yung certificate 3 eh. Kung saan ako nag-work placement, kinuha na nila ako. So childcare, tapos meron ako sa restaurant, may nagpapasok sa akin. Tapos, nani din, ng Lebanese family. So yun yung trabaho ko nung pandemic. Pero, nawala din yun dahil nga, syempre, epekto nga ng COVID, may mga nagko-close na shops. Pero may nakuha kami sa government. So yun ang bumuhay sa akin. Pero wala kang ginagawa. Wala, may onting shifts sa childcare. Siguro mga 12 hours max na yun sa isang linggo. Minsan 6 hours lang. Tapos magkiklaim na lang ako sa government. Months din yun na every week kaming kumukuha sa nag-a-apply kami. So, nag-aral ka ng childcare after ng events management mo? Na-connect ko naman siya sa GTE. Ano yung GTE? Genuine Temporary. Body entrant, oo. In-explain ko. Kasi nung nag-i-events ako, nakahanap ako ng work sa out-of-school arts care. Yung sa tabi sa loob ng big school, mga primary, ganyan. Pwede kasing mag-work doon sa out-of-school arts care kahit wala kang background. Walang requirement sa NSW na kailangan may cert ka. So, naipasok ako kasi may kakilala yung kakilala ko. Tapos, yun yung ginamit ko na sinabi ko nakapag-work ako sa out-of-school arts care. Tapos gusto ko ituloy kineme, sa long daycare. Kaya Bali, habang nag-aaral ka ng events, nag-after school care ka, walang requirement pala yun? Wala. Ano oras Wala din pasok ako. nun? 6 a.m. ang start. 6 to 9. Short hours lang, 3 hours, 6. Tapos yung panghapon, mga 3 to 5, 3 to 6. Ganun. Tapos nagustuhan mo? Gusto mo talaga yung childcare? Oo, compared sa nursing ha. Bakit? Hindi ko naman tinry mag-nursing, pero alam mo yung mga open day sa universities. Pumapasok ako doon, in-attend ako, tinitingnan ko kung anong course yung magugustuhan ko. Tinry ko yung nursing, hindi ko nakita yung sarili ko. Himatay nga akong pag kinukuha ko lang dugo eh. Pero sa childcare, Masaya sa mga bata. Nag-enjoy ako. Hanggang ngayon naman nag-enjoy pa rin ako. kumusta yung environment ng pagtatrabaho sa loob ng childcare? Nakakapagod din. Tingin ko lahat ng trabaho nakakapagod, pero yung nakakapagod kasi dito, physically demanding siya, tapos ang dami ring paperworks. Yung expectations ba ng center, ng company. Kailangan i-observe mo kasi mga bata. Iba pa yun sa pagpaplano mo ng activities. Yung ganun. Mahirap bang makahanap ng work sa childcare industry dito? Sa experience ko, hindi. Kasi kahit hindi pa ako nagre-resign, halimbawa gusto ko mag-resign, tapos mag-try ako maghanap, meron na agad. Hindi matagal ng 1 buwan na hindi ako nakakakuha agad ng offer. Ano ang kailangang malaman ng mga gustong magtrabaho sa childcare? Kasi walang childcare sa Pinas eh. Meron daw, pero onti lang. Pero wala tayong background ng childcare, Wala. di ba? Kasi yung mga bata sa Pilipinas, hindi naman nila dinadala sa childcare yung mga anak nila. Nasa bahay lang, di ba? Pinapaalagaan sa kaanak, iniiwanan. Kasambahay. Or merong kasama sa bahay na magulang na hindi nagkatrabaho, full-time mom. Kaya hindi tayo masyadong aware. Oo nga. Ano bang ginagawa sa loob ng childcare centers? Hindi lang kasi siya, ang unang perspective kasi ng mga tao, para lang talagang katulong, nani, na papadeden, papatulugin. Pero ang mahirap dun yung magpaplano ka ng activities kasi iisipin mo pa kung anong milestones kailangan connected siya sa framework ng Australia, yung EYLF na tinatawag. Tapos kailangan i-record mo bawat ma-achieve nila. Mabusisi siya, parang ganun. Paano mo? Para siyang maging teacher ka talaga. Hindi lang siya yung aalagaan mo sila for the whole day. Kailangan tignan mo yung bawat
ano yun, kinikilos, sinasabi. Parang yung progress nila, ganun. Kailangan i-record mo siya. Gustong-gusto ng center na laging ililink at i-connect yan sa mga frameworks ng Australia. Tapos, ngayon, ilang taon mo inaral yung childcare? Paano yun? After nung events kasi, nag-certificate ako at diploma ng early childhood. So, 2 years yon. Nung natapos ko yung diploma, lumiretso ako ng bachelor's, 3 years. So, 5 years. Bachelor's of early childhood. Pagkatapos po ng certificate 3 tapos diploma ng childcare, ay may eligibility ka na sa 485? Meron. Pero hindi ko kinuha kasi walang pathway pa ng diploma eh. Ewan ko rin kung meron, pero dati nung sinearch ko wala siya eh. Kailangan mong mas-sponsoran or sa regional ka mag-work. Ay, ang hirap naman nun. Parang mas onti yung options mo. Kaya dinerecho ko ng bachelor's. Kaya naman palang i-bachelor. Kasi doon ko na nakilala ng si Janjan. So may katulong na ako. Sino naman si Janjan? Dati kong ex-boyfriend. Asawa na ngayon. Yes. Akala ko naman, wala na. So, sino naman si Janjan? Paano naman kayong nagkakilala ni Janjan? So, first work, yung first legit na work namin, legit? Hindi ba Nakahuli tayo dito. Okay. Yung may tax. Sa warehouse yon. Oh. Puro Pinoy nag-work doon, kasama na si Janjan. Parehas kaming night shift. Nagtrabaho ka rin ng warehouse? Oo, yung, alam mo yung mga collagen, alam mo yung mga tacos sa El Paso ba yun? El Paso tacos sa Woolies at Coast, binabalot namin. Bukod Madami mo saan. pinasok na trabaho pala. Madami nga din. Hindi ko na alam yung iba. Nagkakilala kayo ni Janjan sa loob ng factory? 2019 din yun. Ang bilis pa na. O tapos, paano ang naging sitwasyon? May crush na kasi siya sa akin noon. Wow. Wow. Ganda yan. 2020 naging kami. July. Nag-aaral siya rin naman. Nag-aaral siya ng cookery. Kaso nga ayaw niya nang mag-aral. Ako yung nakita niyang pathway. Kaya nag-dependent siya sa akin. Ayaw na talaga mag-aral. Cookery ang course niya noon, pero nag-end ng 2021. 2 years siya, 2019. So, nung nagtapos ng 2021, yung kanya, meron pa akong 1 year na natitira sa diploma course ko. 1 year sa visa. So, nag-dependent na lang siya sa akin. Na-grant naman. Tapos ka ng diploma, nag-aral ka na ng bachelor. Magkano inabot ng tuition fee ng bachelor's? Mura lang yung panahon ko kasi pandemic noon. So, ang baba ng tuition. Nasa 30 to 33,000 yung buong 3 years. Buong 3 years? Ngayon yung ka-work ko, nasa 80,000 ata ang 3 years niya. Same school Ang laki ng dinoble nila. More than double na yung tuition. Ano naman ang difference ng childcare sa bachelor, ng diploma sa bachelor? Diploma kasi andun yung mga basic quality care. Sa bachelors, andun talaga yung teaching mo na may maths pala ang 0 to 5 years old, tuturuan mo ng mathematics, may science and engineering din sila. Mayroon ding, alam mo yung mga basic subjects sa school, meron din silang gustong i-apply nun sa early childhood. Pero in their own level Halimbawa, yung maths ng grade 1 to 3, di ba, mga addition, multiplication, hindi naman ganun yung tinuturo. Pero more on shapes, patterns, ganyan. So yung bachelor's degree na yan ay para sa mga bago mag-aral? Ganun ba? Bago mag-school? Oo, most likely. Mga preschoolers. Mga preschoolers. 3 to 5. Pero ang room ko ngayon, 0 to 2 Babies nga Paano ginagawa mo doon? Same lang din naman. 0, may activity ka sa Oo, months? may 0 sa mga 6 babies. Nagpapa-activity din kami kahit maliit lang sila. Diba yung, hindi naman sila tuturuan ng shapes agad, hindi naman nila maintindihan yun. Pero kumbaga, kung paano humawak ng mga, alam mo yung mga fine motor skills, paghawak ng crayon, ganyan. Makaya naman na kasi nila yun. Mga pag-climb ng mga laruan, mga physical activities. Ganyan. Paano nyo nakayanan ng mag-asawa na matagpos yung bachelor's? Kahit na sabihin mo na nasa 30 plus yun, mahal pa rin yun tuition Kaya pa rin yun mahal din talaga. Diyos me. Anong mga pinagdaanan nyo? Naku, ang dami. Financially, merong time nga na iniintay na lang namin
Diyan mag-agree ka dito ah. May time na inintay ko pa dumating yung sahod bago kami alam mo yun, maka-grocery, makalaba. Kasi wala nang stock dun sa bahay. Tapos hindi naman ganun kalaki yung nasisave namin. Actually, wala nga nasisave pag nag-aaral, lalo na pag bachelors. Paano kayo nagma-manage ng finances as a student na may dependent? How do you manage the finances? Dalawa kayo nagtatrabaho, dalawa kayong sumasahod, pero kasi double the expense pa rin yun. True. So how do you manage your finances ba? Hindi rin pala alam. Kasi masasama ko, titignan ko, hindi ko rin alam paano namin kinaya. Baka grace na, hindi naman baka. Grace talaga ni Lord. Kaya namin nakaya. Pero todo tipid din kami nun eh. At saka si Janjan may mga racket-racket din kasi siya. Yun naman yung maganda sa kanya. Marunong siya magpaikot ng pera. Ikaw? Wala. Walang ambag sa relasyon. Ako kasi parang kaya kong mag-sacrifice na ito, hindi na mo nagagawin to, hindi mo nabibilin to. Siya kasi, mas gusto niya bilin na lang, tapos i-adjust niya yung income. Doon siya sa side ng pamparami ng pera. Ako sa side ng pagtitipid. Magkano ba yung expenses ninyo as partners? Inaabot ng magkano per week yung inaabot? Magkano ang renta nyo? Inaabot ng grocery nyo? Nung sa Blacktown kami? Dati kayong taga Blacktown? Dati kaming taga Blacktown. Tapos lumipat kami sa Dean Park. Mas nagmahal nga yung renta namin ng $50 a week. Magkano rent nyo? 500. Dati for 50. Dalawa kayo doon? Dalawa. 2-bedroom pa rin yun eh. Tapos kayong dalawa lang? Bakit 2 bedroom tapos dalawa lang kayo? Pagka may pumupunta sa amin. Wow. Akala mo na Hospitable nyo naman pala. Nagpapaglaanan nyo ng kwarto yung bisita. Hindi ko nga alam eh. Bakit Kapag pinalayas ako ng landlord ko, pwede ka open doon, open sa meron naman. 500. Tapos ano pa yung iba yung bills? Sa food namin, matagal ang pagkain sa amin eh. Yan yung na-adjust namin kasi. Yung rent fix yan. Yung gas fix din yan. Sa food, hindi kami ganun masyadong kumakain sa labas. Pag weekends, o pag weeknights naman kasi wala namang time dahil pagod na from work. At saka minsan, mga friends din namin, tawag sila, kain dito, kain dyan. Pinapakain na kami, tapos may take out pa kami. Hindi nakakatipid din kami sa food. Ang malaking gastos talaga dito yung rent. Yung rent talaga yung pinagkatrabahuhan natin no? Oo. Magkano ba rent mo? 575. Ikaw lang yun? 575. Dalawa kami. Mahal din a week? 570. Unit yan? Unit. Ako na talaga. Unit yun. May parking naman? Meron, outside yung parking niya. Hindi siya yung parking na parking. Pero hindi rin siya Pero street kasi parking. depende rin kung saang suburb ka eh. Oo, malapit kasi rin kami sa city. Kaya Kayo kasi medyo malayo sa city, no? Malayo talaga, hindi medyo. Malayo din sa station, hindi nang gaya nung sa Blacktown na kaya mo. Oo, na malapit lang. Ngayon, natapos mo na yung bachelor. Kailan ka nagtapos? Nung April, ang last day ko. Wow. This Pero year? officially, graduate ako nung June 2025. Tapos graduation sa December. O, di ba, ang layo? So ngayon, hindi ka na nag-aaral? Hindi na. Ano nang ginagawa mo? Wala, nag-work na lang ako hindi pala full-time, part-time sa childcare. Tapos yung one day ko as support work. Support worker. Saan naman ang galing na magsusupport? Nalilito na ako sa buhay mo, Ano lang siya, kasi yung company ng friend ko, sila yung may business. Oo. Tapos, nangailangan lang naman sila ng tao. Pwede naman ako. Nagustuhan ko kasi malaki din ang kitaan as support worker, di ba? Di ba support work ka? Aged care ako. Hindi ka nag-try ng support worker. Hindi. Pero ang ganda ng kitaan ng support worker. Lalo na nung nakakuha ako ng client na diretso, yung walang company or agency. Ang laki ng kita, ang saya. Magkano inaabot? Basta nung nag-weekend ako sa kanya, nag-90 per hour. Iba pa yung Sunday, 100 plus per hour na. Magkano regular nun per hour? Ng weekday? 60 ang minimum. 60? Pero depende pa rin ata yun sa kanila kung paano nila ibabudget yung funding na nakukuha nila. Yun ang pagkakaintindi ko. Tapos nagtatrabaho ka pa rin sa as teacher. Yes. Teacher ka na ngayon. Hindi na, ano ba pinagkaiba? Anong difference? Unang-una sa qualifications ka, kapag early child educator, nagtapos ka ng certificate 3 or diploma. Pagka early childhood teacher, bachelors of early childhood or masters. So mas mataas din yung sweldo nun? Magkano ng sweldo ng teacher niya?
Minimum 40, 38 Base rate yun o may casual loading na kasama? base rate. Base rate? Plus casual loading pa? Oo. Plus penalty pa? Yes, hindi naman nata sila nagpa-penalty. Penalty ba sila? Kapag holiday tsaka weekend, sarado naman siguro sila. Oo nga, kaya hindi na siya. Pero oo, yung base rate. Part-time ka parehas? Oo, part-time. And then what's the next plan? Ngayong nakagraduate ka na, nakagraduate visa ka, anong sunod na plano? Baby. May baby na. Tapos na mag-aaral eh. Magpapamilya na muna ako, nahinto yung buhay ko dito. Hindi, charing lang. Pero, oo, baby, yun talaga. As in, plano namin yun. Tapos, PR visa na nga. Skills assessment, yun na lang iniintay ko. Magpapa-skills assessment. Tapos, pagka lumabas yung result, if positive, syempre hoping na positive, mag-apply na for PR. Paano pag hindi? Pag hindi na gawa, wala. Anong gagawin? Kung uuwi ba ng Pinas? Hindi kami uwi ng Pinas. Baka mag-try siguro kami ng ibang bansa. Bakit ayaw mo nang umuwi ng Pinas? Na-experience na kasi namin yung first world country. Parang ayaw na namin ma-experience yung sa third world. Ang hirap kasi. Paano mo? At saka hindi lang para sa amin. Kasi kung gusto namin ng family sa future, parang gusto ko naman iparanas yung maayos na sistema sa magiging anak namin. Sa healthcare pa lang eh. Pero nakikita nyo talaga na Australia is for you? Oo. Paano? Andito na lahat. Andito na rin yung family namin. Joke, hindi. Nasa Pilipinas pa sila. Pero yung mga... wala kami family dito. Pero yung mga community ba na nabuo, ilang taon na ako dito? 6.5 years. Ewan ko na lang kung hindi pa na-PR. 6.5 years, hindi ka pa rin na-PPR, sabi ng basher. Uy, may nabash din ako dyan. Nakakaloka. Anong sagot mo? Hindi ko sinagot kasi babalikan ko yun. Comment na yun pag na-PR na ako. Tinandaan ko na lang. Ano kapag hindi? Hindi ko na babalikan. Kalimutan na kami. Eh di, true siya. Nagbilang angal ka. Ewan ko napaka-komplikado kasi ng migration system ng Australia, no? Totoo. I mean, noon pa man, hindi naman tinanggap, pero sinabi ko na sa akin na kung hindi naman para sa akin, okay lang. Pero gusto kong i-maximize lahat ng opportunities na meron bago ko sabihin ayoko Hindi siya na. para sa'yo. Oo. Gagawin ko talaga lahat. As in, kahit hilahin nila ako sa airport, hawak akong gano'n. Wag niyo ako pa. Ganon ang tipo. Ganong eksena dapat. Anong pinakamahirap na naranasan mo sa pananatili mo ng 6 na taon at mahigit sa Australia? Siguro yung malayo sa family. Kasi wala kaming family dito. Lalo na nung pandemic kasi, halimbawa yung kay Jan namatay yung kuya niya. Walang makauwi eh. Tapos iiyak ka lang sa harap ng phone mo habang kausap mo yung family mo. Ganun. Yun yung mahirap din. Kasi yung iba kaya mong tiisin, yung pagod, natutulog mo naman yun. Pero yung dami mong na-miss na event sa Pinas, hindi mo na mababalikan yun. Hindi mo na makukuha ulit yung oras ba. Ano yung karanasan mo naman dito sa Australia na hindi mo makakalimutan sa loob ng 6 na taon? Hala, parang lahat kinalimutan ko. Pinakamahirap, wala nang... Ano mo, dapat sinid mo itong mga questions na to before para na... Pinakamahirap, parang di ka naman nahirapan. Parang di naman ako So, chill lang yung naging buhay mo ng 6 years. Hindi kasi ako nagpapaka-stress. Like, alam kong mahirap na siya, pero hindi ko pinapahirapan yung sarili ko. Halimbawa, eto na lang dun kasi sa first work ko na factory, ang hintayan ng shift dun, every day. Hindi, di ba usually magbibigay ng roster for the whole week. Doon every day, minsan hours before ng start ng shift mo. So every day akong nag-aabang ng email or message kung nandun yung pangalan ko. Eh kung hindi ko i-control ba yung frustration ko, yung stress ko, edi araw-araw akong stress. Kaya kung may shift man, thank you. Kung wala, edi thank you din. How do you manage your frustrations? How do you manage the stress? Wala lang. Napaka... worth it ng Hindi nga ako masyadong nasa-stress. Ano secret? Bakit? Ay, kasi ako, stress ako eh. Ba't
Alam mo yun, sa visa pa lang, isipin mo na, wala. Tapos pag nawalan ka ng ship, wala. Alam mo yun, Oo nga, talagang, pag nawalan. a lot of things na nakaka-stress dito sa Australia. Nakakasakit kayo ngayon, pera ko magkano na, pilado, wala pa 20. Kung hinintay ko yung sahod, ilang araw pa bago Diba? Ang sumahod. hirap pag nag-iintay ka ng sahod. So parang, di ba, how do you manage the stress? Especially, ang layo mo sa pamilya. Siguro ang laking tulong nung may community ka dito. Yun din yung nakita kong, hindi naman sa pagko-compare sa iba, pero yun nakita kong kaibahan kapag may masasandalan ka na nandito compared sa ikaw lang na nandun ka lang sa bubble mo. Kasi yung mga una kong gala dito, puro sponsor ng mga nakilala ko. Kaya yung iba na, kung nakita ko yung sarili ko noon dati, kung wala siguro akong kaibigan, baka work, bahay lang ako. Pero during that time, lalo ng pandemic, nakakagala pa kami. Pwede naman gumala nun, baka sabihin nyo, nanunuway ako. May restrictions kasi nun. Pero nakaka-camping kami, nang wala akong ginagastos. Sinasama lang nila kami. So, paano ba makahanap ng tamang community? Kasi sabi nila, iba, ang babala ng karamihan sa mga Pilipino, huwag kang makipagkaibigan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kasi ang una kong pinuntahan nun, church nung pagdating ko dito. Actually, bago pa ako pumunta dito, naghanap na ako ng church noon. Yung napuntahan ko namang church, di ko naman sinasabi na lahat ng tao sa church ay mabait, no? Pero yung mga... Meron pa rin mga hindi. Meron pa rin hindi. Tulad. Meron pa rin. Hindi ko na alam, siyempre. Pero tao lang din naman kasi. Wala naman perfecto kahit nagsisimba. Pero yung mga na-meet ko kasi doon, talagang family ba ang turingan. Di ba nakapunta ka na doon? Oo. Ewan ko, na-feel mo kasi saglit ka lang, di naman nandun. Ang layo kasi sa akin. Ayun nga. Pero yun talaga yung So, church family yun din talaga yung talaga. isang provision na binigay sa akin. Hindi lang sa emotional ko nakatulong. Wow, emotional. Financial. Wow, thank you po. Saan pa ba? Paano ka naman natulungan financial? Naalala ko nung bagong salta. Bagong pasok ako nun dito. Nagduda siya sa sarili niya. Bagong pasok dito sa Australia. Tapos walang work. Meron ako nung isang ka-church na nagbibigay ng $20. Ang laking tulong naman para sa akin. Kasi nung panahon na yung $20, one hour work ko na rin yun. Sabi ko, pinamigay niya lang. Yung mga gano'n. Tapos kapag may mga food. Baka ngayon dumoble na, no? Tumaas na rin kasi. Baka 30 na yung pinamigay. Kaya pero yun yung mga di ko nakakalimutan. Kahit once lang yun nangyari sa akin. Yun nga, yung mga palibreng din. Mga food. Mga damit kong winter. Puro bigay lang nun. Mga gamit ko nun dati. Ano ba? Pero hindi mo, wala kang moment na parang pinagsisihan yung decision mo ng pag-Australia. Wala. Ang saya-saya dito. Wow. Parang sarcastic na ewan. Pero masaya talaga siya. Like wala. Hindi ko siya pinagsisihan talaga. At all. Kahit na ang daming struggles at paghihirap, hindi ko pinagsisihan pumunta dito. Parang wala ka namang struggle at paghihirap. Meron, hindi lang talaga halata sa akin. Ano ito kinukwento mo sa akin? Ang buhay sa Australia, pumunta rito, whee! Hindi siya, Parang, kung wala! Kung meron, yay! Pero ganun nga na, ano gagawin ko kung wala? E di maghahanap ako ng trabaho sa iba. Pero kung wala, hindi na ako mag-stress. Saan ka naghahanap ng trabaho? Facebook nga, ang laking tulong. Halimbawa sa, nani-nani, babysitting, merong Facebook group na naghahanap ng kung gaano ka-in-demand ang child, kaya ganun din ka-in-demand sa mga pagnanani. Minsan nga, ako na yung magpo-post, tapos yung mga parents na magko-comment, free ka ba ng gano'n, ganyan. Ikaw na yung hahabulin nila. Ay, may ganun palang group. Anong group mo? Iba-iba yung pangalan, pero ganun yung job. Magkano naman ang sweldohan sa ganun? Yung una ko noon, 20. Nung 2019, 20 an hour. 20? Ngayon, magkano na? Ngayon, pag may nagpapa-babysit, 30 na sinisingil ko. 30 an hour na. Mga ilang oras yun? Anong ginagawa mo sa ganun? Yung unang-una kong shift, 3 hours lang kasi nga tinatry lang muna ako. Pero nagulat ako na iniwan niya na agad sa akin yung anak niya. Paano pala kung nakawin ko yung anak niya, diba? Iniwan niya sa first day ko. Tapos yun pa yung first na bata ko. Mas mabait naman ng Aussie family. Wala namang mga rude gano'n. Wala so far wala akong
nakitang or na-experience na rude or racist. Mabait sila. Pati yung Lebanese na pinag-workan ko for 1 year during pandemic, mabait din sila. Ang sarap ng buhay mo dito. Ano? Grabe yung masarap. Parang Siguro mahirap siya for iba, pero hindi ko siya ganung tinitignan as hirap. Pero kasi ang daming Filipino na nakikita natin umuwi ng Pilipinas. Kasi nahirapan daw silang maghanap ng work dito. Kaya, yun na-experience ko naman sa ganyan. Hindi kasi ako mapili. Hindi ko ano yung unang pumasok. Nung nagsa-start ako nung walang-wala ako, hindi ako mapili kung ano yung unang maging available. Kukunin ko siya. Naging mapili lang ako nitong may inaral na ako. May pinag-aralan ka. May degree na ako. Hindi lang to basta degree. Australian degree. Totoo. Kaya ko nang hindi worth it. Ganon. Pero dati, papatukin mo talaga eh. Ano pa ba yung mga tinrabaho ko? Ay, hindi ko alam. Nag-cleaning pa ako sa Vaucluse. Di ba ang ganda ng suburb noon? Nayaman dun eh. Nayaman dun. Kami ni Janjan noon. Parang 25 an hour. Basta yung 4 hours na yun, $100. Kinain lang din namin sa fish market. Mahal dun eh. Pinagpaguran niya. Para may pandate kayo. Oo, para may pandate kami. Pero at least pag naglilinis kami, ang view, yung Darling Harbor. Diba? Malaki yung mga bahay na nililinis doon. Malaki. Yun yung pagod ko. Kung gusto mo ng hirap ko, yun yung hirap ko, lalaki ng bahay. Dapat professional cleaner kinukuha niya. Ba't kasi nag-apply ka? Kaya nga, tapos 2025, kukuba-kuba na ako. Pero ano naman, yung shift ko naman na yun, long hours. Yung sa Lebanese As in, siya na yung nagsabi sa akin ng, if you need work, I can give you lot of work. Sabi niya gano'n. Mayaman din kasi yung family niya. Tapos nag-aalaga pa ako ng anak niya. Ano namang aral lang natutunan mo sa Australia? Kung meron man, ha? Kung may aral man na itinuro ang Australia sa'yo sa 6 na taon mo rito, ano ito? Huwag ka kayo magpa-stress. Naiinis na siya sa... Hindi, natatawa ko. Ang saya-saya ko na may mga nag-e-exist pa lang kagaya ni April na 6 na taon na sa Australia pero hindi siya na-stress. Na-stress ako! No? Pinili. Ito na, meron akong time na ganyan, na hindi naman na-stress, pero kinwestiyon ko yung sarili ko kung na-depress ba ako. O di ba, may time ako niyan. Kasi yun yung, ito yung sa natutunan ko. Ito yung panahon na 3 jobs ako. So, 3 jobs sa nag-aaral pa ako. So, pagkakasyahin ko yun ng 6 days a week. Ang pahinga ko lang noon, Sabado, pero hindi ka naman talaga makakapahinga noon kasi magluluto ka. Maglilinis ka, mga errands mo. So, wala din pahinga. Naging ganun yung routine ko for almost a year, na para bang robot ka, na gumigising ka dahil hinihila ka ng sarili mong schedule. O doon ko napatanong sa sarili ko na ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko. Parang nawalan ako ng vision nun eh. Nawalan ako ng sense of direction sa life. Tsaka ng purpose. Kaya nalaman ko na may mali kasi it's not very me na sabihin na depressed ba ako. Nung pumasok yun sa isip ko, sabi ko, oh no, hindi ako to. So, nag-let go ako ng trabaho. Kasi na-realize ko nun, bakit akong habol ng habol ba sa pera. Alam ko nag-iipon ako, pero nakakakain naman ako, nakakabayad ako ng rent ko, ng bills on time. So, anong nirarush ko ba? Parang ganon. So, nag-let go ako ng 2 yung nawala sa akin. So, from 3, naging 1 job na lang siya. Tapos after nun, di naman ako nahirapan. Ganon din, nakakabayad pa rin ako ng rent, nakakaipon ako ng tuition. Nakakain pa rin. Nakakain ako. Kaya sabi ko, ano ba itong routine na ginawa ko, papatayin ako. Ano ba yung... Kaya simula nun, hindi ako nagsistress na. Kasi ayoko na bumalik dun sa buhay na parang ang dark talaga. Yun yung na-experience ko na mabigat. Ayan na yung mabigat na sinasabi. Na mahirap. Kasi talaga siya. Kaya siguro yung iba umuwi kasi hindi nakayanan yung ganung lifestyle. Ano ang pinanghawakan mo noon? Bakit mo kinayanan yung ganon? Ang layo na ng narating ko eh. Wow. Inangat niya yung sarili. Hindi, I mean, ang dami ko nung pinagdaanan, hihinto pa ba ako? Kaya, at saka kasi kung iisipin ko, kung huminto ako ng mga panahon na yun, babalik ako sa Pinas, anong tatrabahuhin ko? Ayoko na nga nang magtrabaho sa office. Ayoko nang mag-commute sa EDSA.
Saan ka ba nakatira sa Pinas? Nung nag-work ako sa Mandaluyong, pero sa Cainta talaga kami. Yun yan, nag-start ako ng work Mandaluyong, tapos yung office namin sa Makati. Saan ka Kaya nag-aaral dumadaan ako sa Pinas? Miriam College po. Wow. Miriam College? Hoy, Ginapang ako ng nanay yung tatay ko. Baka sabihin nyo naman, mayaman ako. Hindi ako mayaman. Hindi nga. I mean, may kaya. pero hindi mo naisip nung nagtatrabaho ka dati na, ano ba yan, nag-graduate ako ng Miriam, tapos magkiklinik ka dito? Naisip ko siya nung nasa factory ako. Yung first day ko rin sa work. Ang unang pinagawa sa akin, naglagay ng mga packet ng gamot sa box. So habang nagaganyan ako, sabi ko, ano ba yan? Graduate ako ng marketing sa Miriam. Anong ginagawa ko? Pero mga 2 seconds lang yun, tapos back to mga 2 seconds ko lang kinaawahan yung sarili ko. Paano naman? Nawala na siya agad. Ginusto ko to, diba? Kasi diba, ang daming mga Pilipino na ganun yung pananaw. Na hindi ako manging ibang bansa, mga ipapaalipin ako doon. Ang ganda ng buhay ko sa Pilipinas. Oo. Kasi ako, yan ang struggle ko rin. Graduate ako ng college. Nagpakahirap ako. Nagpakahirap akong mag-aral. As in, yung aral ko nun, hindi aral tukmol eh. Yung aral talaga siya. Sunog kilay talaga. Sunog kilay talaga. Pinilit kong maging best in practicum. Kailangan maganda yung thesis ko. Kailangan nadidinslis ako. Kailangan mag-top ako ng klase. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi ako magtatrabaho sa mga iba. Kailangan linya ng pinaharal ko. Pero, pinagpalit ko yan eh. Nagtrabaho ako, sa GMA ako nagtrabaho, sa media company, na parang yun yung pangarap ng lahat ng graduate ng Mascom, lahat ng graduate ng Jorn. Di ba? Makapagtrabaho sa mainstream. Makapagtrabaho ko doon. Tapos palitin ko dito. Ilang years ka nag-work sa GMA? 4. Tagal! 4 years. From 2019 to 20... Tagal Tuwag din. ako pumunta dito. Tapos, Wow, binitawan mo yun. pagdating ko dito, sa unang trabaho ko, car wash. Car wash? Sa ko ng kotse. Ano interview ko to? Guess Car pala ko ng wash! interview. O tapos, ano nga? Tuloy mo na. Car wash. Naglilinis ng kotse, yung hand wash na kotse. Kasi babacuum mo yung loob, deluxe cleaning, gano'n. Ano yung buong araw ka ng... Oh, from 8 to 5. Kapagod din yun, physical din yun. Walang lunch break yun. Ay, sino yan? Balikan mo yan. Eat while working ka doon. Ah, ito. Kasi bayad ka from 8 to 5 unless uulan. Kaya minsan, pananalangin mo, magpaulan naman kayo. Kasi walang magpapakarwash pag umuulan. Yun yung una ko naging, isa yun sa mga una ko naging trabaho nang matagal. Ah, tagal ka Months din, oo. Ano yung next mo? Nagtrabaho ako. Yes, and Ano our ito? next guest, Emil. Ako nun, sunod, nagtrabaho ako sa function. Madami ka rin kasing winwork, alam ko eh. Ay, di 3 Nag-restaurant ka pages pa. na nga yung resume ko. Sinusulat mo lahat. Dito ko naranasan magbalat ng 300 carrots. Oh, no. Ganun ko ang gawin. Eh, di buong araw din yan. Kasi ilang oras sa preparasyon yan. Bago yung event. Tapos magbabalat ka ng ilang kilong Kayo din maghuhugas after. Ikaw din maghuhugas. After, i-tidy up mo yung buong kusina, etc. Hanggang sa nakapasok na ako sa sa dessert cafe, Restaurant din. restaurant time. Tapos, noon na rin na-hire ako sa media company. Sa loob ng 3 years lang yan, ha? Ingat niya ako. Hindi kasi ako, paniniwala ko, no? Those jobs, na mga labor jobs na pinagsimulaan natin ay stepping stone. Kasi, first stage is survival. You need to survive. Wala kang karapatang mag-inarte. Totoo. As long as the pay is right at hindi naaapakan at nanuyuyurakan yung pagkatao mo, parang do it. Ganun talaga. As long as makabayad ka ng renta mo, makaipon ka ng tuition mo, makakain ka. Ma-survive mo yung buong araw. Pero hindi ka titigil sa yun lang. Ito kasi yung nagiging problema ng maraming tao eh. They stayed. Kasi sumasahod naman ako eh. Ito naman to eh. Ganyan-ganyan. So they stayed Kontento there. na. Nakontento sila sa sitwasyon na yun. Ako kasi hindi. I work, alam kong for survival lang ito. And on the other hand, on the other side, naghahanap ako ng trabaho para sa pathway ko. Para sa buhay ko. Gusto ko ng professional na trabaho. So, during that moment, na nagtrabaho ako sa dessert cafe na ako noon, nagagawa ako ng crepe. Ano yung crepe? Yung inaganon. Yun yung ginagawa ko. Tapos, on the other side, na-hire ako sa isang media company. Nung na-hire ako sa media company na yun, nag-work ako doon ng umaga. Tapos, nagka-crepe ako ng gabi. Kasi wala namang work restriction that moment. Ilang oras na lang yung tulog mo yan? 4 or 5 hours. Hindi ako nagpapahinga. Kailangan ko makapagtrabaho. Nabutan mo pala yun? Yung walang work restriction? Oo naman. Kailangan ko makapagtrabaho ng 70 hours sa isang linggo at least.
during the moment. And then, Grabe, eventually, na-hire ako sa isa pang, na as marketing naman na. So, iniwan ko muna yung paggawa ng crepe. Nag-work ako as a marketing specialist, tapos nag-work ako sa media company. And then, while working ako sa dalawa na yun, doon nag-lift yung work restriction. So, kinailangan ko iwanan yung isa. So, nag-stay ako sa marketing because of the pathway. Kasi walang pathway yung journalist dito sa Australia. Wala. So, nag-stay ako sa marketing. Yun na lang yung work. Mas meron ba ang marketing? Nasa occupation list kasi yung marketing. Yung journalism, wala. Pero wala din, lalo ko napala. Alam mo yun, marketing, natapos mo, nakapag-experience ka na ilang taon, wala din ako napala. Mahirap din maghanap kahit nasa list. Kahit nasa list siya, mahirap maghanap ng employer. Mahirap makakuha ng invitation. Sino mga kailangan ng marketing specialist sa regional? Kaya actually. Yung kaibigan ko doon naghahanap eh. Wala siyang makuha. So, ano pang tanong mo sa akin? So, ano mabigat mong pinagdadaanan dito ngayon? Ngayon na, ayoko ng pass. Ilabas mo na yan, ngayon. Ngayon? Wala. Alam mo, wala din siya. Alam mo itong struggle ko, no? Kasi diba, nakilala ako sa paggawa ng content ko nung mga unang taon ko dito where I have a lot of pain, a lot of stress. Pero eventually, habang tumatagal ang buhay, nade-develop yung buhay natin. Nag-i-improve yung life natin. Diba? So, kung dati, ang dami nating pinoproblema financially, ganito, ganyan, unti-unti nawawala yun. Naniniwala ka doon. Oo. Especially if you work hard. Alam mo yun, mas mataas na yung sahod ko ngayon. Mas mataas na yung ganito. So, parang, hindi na ganun kalaki yung problema ko. Kasi hindi na ako naghahabol ng pambayad ng tuition ngayon kumpara dati. Yes. Diba? Dati ang problema ko, pagkatapos ng trabaho, 1:00 ng madaling araw, wala nang bus, maglalakad ako ng 1 oras. Kasi wala nang bus. Ayoko mag-Uber kasi mahal. Ngayon may sasakyan ako nagagamit. Hindi na ako naglalakad. Hindi na ako namumroblema. So minsan sabi ko, ang hirap pala kapag ka, alam mo yun, mahirap nang mag-share nang makaka-resonate sa iba. Kasi nag-i-improve yung buhay mo. So ngayon, ang problema naman is, anong problema kapag ka hindi mo na masyadong problema ang pera? Hindi ko sinasabing masyado na akong mayaman, ha? Na hindi ko problema ang pera. Hindi ko lang siya masyadong kagaya ng problema ko dati. Oo, hindi na yun yung naisip mo. Kumbaga, halimbawa, magbabayad akong tuition noong December, meron ako nakatabing pambayad ngayon pa lang, as early as now, na October pa lang. Meron ako na ito pang tuition ko ng December, tabi na. Unlike before, na next week na yung tuition, naghahanap ka pa rin. pa ako. Di ba? Kasi, I save. I save, I keep, I save. I work hard, I save. Kasi, kailangan maging handa ako pag rainy day. So, yun yung siguro struggle ko ngayon as of the moment as being content creator is to share more resonating stories. Kasi ayoko magsinungaling. I want to share ko ano yung totoo. Dami mong bashers nga eh. Kahit nagsabi ka na totoo. Hindi ko rin maintindihan. Sa mga lumabas ako yung comment eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Hindi ko rin alam. Parang nakikita ko nga din sila. When especially the other weeks na I shared the story of my situation. Ngayon ko napanood mo yung senior ko na gagraduate na kasi ako ng tapos na ako sa Diploma of Marketing. Graduate na ako. Bawal daw yan, tatalon ka. Senior ko na ito yung nangyari. Ang daming nagbabash, ang daming opinion, unsolicited advice na naku, ganyan, hindi ba course hopping yan, hindi ba ganito yan, hindi ba ganun yan. Wala pa akong ginagawa. I mean, kung ano yung visa ko nung dumating ako, yung pa rin yung visa ang hawak ko ngayon. Na may expire pa lang. Kaya nga. Wala pa akong sa planning pa lang tayo eh. Because what we need in Australia and what we want here is to stay permanently. Kaya nga. So we need to find a way. That's the reason why we are consulting legal naman yung ginagawa. Legal naman. Wala namang masama. Nag-course hopping din akong bawal ba yun? Anong magagawa ko kung nagsara yung eskwelahan ko at kailangan kong lumipat? Hindi na nila i-commence yung kasunod. Kailangan ko na naman lumipat. Totoo. I followed them. Nagsarang school, and in return of that, nag-extend ako ng visa. I got it for free. Kasi nga nag-close yung nag-waive ako. Hindi ako nagbayad ng 2,000 visa application fee because my school closed. That's the reason why I need to extend my visa. Hindi wala kang binayaran doon? Ang galing. Pwede pala yun. That is under tuition free protection program of Australia. Kung nagsara yung eskwelahan mo, at kailangan, at maaapektuhan nun yung visa mo, pag mag-apply ka ng panibagong visa, because ang reason ay nagsara yung school, you may be eligible for waive. Galing.
So, anong masama? Binigyan pa nga ako ng gobyerno ng wave. Sana Anong mali, di ba? Now, let's go on the planning of moving to another course. Ikaw nga, naglipat ka eh. So, mali ka Oo din. nga. Mali pala. Sorry. Nangyari na Nag-course hop ako. Tinapos ko naman. Wala nga pathway. Bawal bang magsumikap? Mali na ba yun? Gusto ko mag-stay. At saka, naman, napatunayan ko naman sa GTE. Ginorant naman eh, di ba? Ginorant naman. Hindi naman tao yung maghuhusga kung mali o tama yung ginagawa. It's the Department of Home Affairs who will decide. If it's wrong, then they will not give you the visa. Totoo. They will cancel. If you're doing mistake, they caught you, they will cancel your visa. Hindi naman nila hindi si Aling Esther, si Aling Flo, si Joseph, o si Chay Veloso ang maghuhusga. Pinangalanan kay mga basher ko. Yun ba yun talaga pangalan nila? Tanda mo na. Oo. Ay, galing mo. Hindi sila yung manghuhusga. Ang manghuhusga ay yung Department of Home Affairs. Kung binibigyan ako ng visa at karapatan ng Department of Home Affairs at ng Australian government, sorry, pasensya kayo. Binibigyan ako eh. Kasi I obey the rules. Kaya nga. Ikaw ba, do you obey the rules? Oo. Kaya hindi ko alam bakit bawal mag-course hopping. Hindi naman course hopping yun ah. Course hopping ba yun? Ang course hopping ay yung patalon-talon. Hop nga eh. So yung paglipat, shifting ang tawag doon. No, mali pala sila ng term. Mali sila ng term. Kasi yung nagko-course hopping is siguro ito yung marketing dumating. Tsaka yung hindi mo tatapusin. Nag-age care, nagganito, nagganyan. At iniwasan na yon. Kaya nga meron silang ginawang bagong rule. Hindi. Na kailangan maka 6 months ka sa principal course. Oo, bago at maka 6 months ka sa school, bago ka makalipat. So, ibig sabihin, pwedeng lumipat. Ginagalit niyo si Emmy. Pwedeng mag-shift. Di ba? Kasi merong ibang Pilipino, narinig ko lang, hindi ko na-meet, pero intentionally nilang ginagawa yun na mag-course hopping para makapag-stay ng matagal dito. Kasi nga, yun lang yung visa nila to work. So, ginagamit nila yung student. May mga ilang talagang Pilipinong gano'n. Nadadama yung mga genuine talaga. Sabi nila, hindi daw ako genuine. Okay. You decide. Ba't ba napunta sa akin to? Ikaw yung guest ko dito. Hindi ko rin alam. Ikaw yung ini-interview ko dito. Ba't sa akin napunta? Ano na ba? Asa na ba tapos tayo? Ano ba yung... Pero yun ang problema mo. Wag makalang. Ano pang mga gusto mong ibahagi? Mga gusto mong sabihin sa kanila? Like, huwag na sila mang-bash. Wow, iba pala yung gustong sabihin. Sa mga tao na nangangarap mag-Australia. Kasi hanggang ngayon, lagi ko pa rin nababasa online. Marami pa rin bang gusto? Ay, di ba naging content creator ka din? Hindi, huwag ginabalikan yun. Ayaw. Hininto ko na siya na busy sa sa work. Ay, sa school. Kwento mo Hirap naman din yun. Ayan, konting background kung paano kami nagkakilala ni April ay dahil si April ay content creator at pinapanood ko yung mga contents na noon sa TikTok. Oo nga. At saka wala pang 10K followers ito sa TikTok noon dati. Wala pa. Nung Wala nagkakilala tayo. Wala pa lang ako noon na kung ano-ano lang pinapost ko online din. Tapos nagkakilala Sa live yun. May isang nag-live sa atin, tapos nag-join. Oo. Hindi ka na nagla-live sa TikTok na yun. Nahiya na nga ako bigla. Doon, tapos parang biglang sabi ko sa'yo, taga saan kayo? Taga Blacktown. Punta ako, dyan ako makitulog. Sige. So, bumiyahe ako. Mula ako, ngara, papuntang Blacktown. I think parang yun yung unang beses ko makapunta ng Blacktown. Di ba? Talaga ba? Yun, kasi hindi Sinundo pa namin ikaw sa station. Tapos sabi ko, nakakatakot dito. Bakit may mga humingi? Gabi na kasi yun eh. Oo, tapos doon ako sa ka pa gumala. Nag-jockey pa tayo noon. Oo. Naalala mo pa yun? Oo. 2023? 2023 ba yun? Ang tagal na, no? Tapos may moment pa na nagpunta tayo ng Canberra. Oo. Ano tayo, Floriad. Oo, noong 2023. Oo nga. Yun na yun, 2023. 2023. Hindi na naulit. Yun ang background. So, bakit tinigil mo ang pag-share mo ng mga kwento sa social media? Yung mga bashers kasi. Wow. Hindi, ang first reason ko talaga, hindi na kaya ng oras ko. Ang din grabe din yung time na nagugugol kapag mag-set up ng camera. Mag-video, mag-edit, iisipin mo pa kung anong i-content mo next time. Naging busy sa school noon, sa bachelors. Sininto ko na. May asawa din ako. Priorities ba, gano'n? Silaw mo na ako, amin. Sino ang idol mo na, sino ang pinaka-paborito? Hindi idol. Sino ang pinaka-paborito mong content creator sa Australia? Ay, gusto ko nag-isip ako pero nasa harapan ko lang si Emmy. Hinay mo ko sa akin, mo damay. Hindi naman na kasi ako
ako nanonood. Wala naman akong pinapanood na ng content creator. Pero nagre-reels ka pa din, nanonood ka pa rin kahit pa paano pag nagpapahinga. Alam mo kung sino lumalabas sa akin? Si Inday Ronin. Kasi hindi ron. Sa US, yun yung mamulot ng basura. Tapos pinapamigay sa Pinas. Ah, Siya yung lumalabas lagi sa reels ko eh. sa TikTok. Hindi Siya na kasi rin. ako Wala na. Ay, ikaw. Dati si Skip. Wala na rin. Hindi ko na nakita si Skip. Hindi ko na rin siya nakikita. Nakita ko Si siya sa Zach din Instagram. minsan nakikita ko pa. Dumadaan sa, dun Dumadaan sa sa feed ko. FYP ko. Dumadaan din Kuya sa FYP ko. Napapanood ko pa din sila. Sa Yun mga lang. bagay-bagay. Pero ayaw mo nang bumalik sa pagka-content. Kung may time siguro, baka iba na i-content ko, hindi na student. Yung Hindi ka na estudyante, graduate Ay, ka oo na. nga pala, sorry. Hindi na pala ako student. Eh, di ba Tignan sabi, ko. sabi nga nila, may nagtanong sa akin, di ba ikaw yung puro tungkol sa student yung content? Actually, hindi siya tungkol sa student, tungkol siya sa akin. It just happened, estudyante ako. Sa bagay, oo nga. Di ba? It just happened, estudyante ako. Pero hindi siya tungkol sa student. Yung pagkain ko ba, ng pagkain ko sa Luzon, tungkol ba sa student yun? Yung pagpunta ko ba ng mga ibang lugar, tungkol ba sa student yun? Hindi. Ba't kasi It's ganun, tungkol ano? sa akin. At daladala ko kasi yung identity na ako ay international student dito. Kaya nga. Mga bashers mod din naman, puro Pilipino. Ay, hindi naman nanonood sa akin Indiano. Hindi ba sila, di ba may mga content ka na English ka para makita? Madalang. Madalang. Ano pang gusto mo? Itanong sa akin. Salamat naman at imbitahan mo ko dito sa programa mo. April, salamat naman at nag-guest mo ako ngayon. Ano ba tanong natin? Dapat nagtutro ka ng question sa mo? Saan? Ako pa. Sa viewers mo para itanong sa'yo. Kasayanan ko pa ngayon. Okay, anyways. Ito na ang tanong ko, na pinakapang malakas ang tanong. Hindi. Malakasan talaga. Kung may gusto kang aral na makuha ang mga tao sa buhay mo, ano ito? Tumahimik po tayo panandali at ating pundamhin ang presensya ni April. Bigyan po natin siya ng pagkakataong makapag-isip ng kahit kaunting aral lamang na pwede niyang maibahagi sa mga manonood. Walang aral. Walang aral sa buhay. Anong aral ba? Ay, Anong aral ang gusto mong matutunan ng mga tao sa mga... Di ba sinagot ko na yan? Hindi, anong aral ang natutunan mo sa Australia yung kanina? Ngayon naman, anong Hindi aral? na natutunan nila kung ano yung natutunan ko. Ito yung mga klaseng estudyante na tamad, alam halata. Diba? Parang wala lang sa kanya. So, kung Aral na gusto ko matutunan nila, ganun nga din talaga. Kung ano galing sa yung, buhay mo. kung ano yung kinuwento ko kanina. Kasi yung, I-rewind ko na lang mamaya. Babalik ko na lang. man, Babalik ko na lang. basta yun yung, madami. Isa na yun, yung una ko sinabi. Rewind mo, alam mo naman yun, diba? Huwag magpaka-stress. Ano ba yan? Yun ba yun? Ay, hindi wag magpaka-stress. Wag silang masyadong maghabol ng pera. Everything, kahit trabaho. Kasi darating yan eh. Pagka kasi ihabol ka ng habol Paano mo na. masasabing successful ka na? Kapag kontento ka na sa anong meron ka. Pero dapat ka bang makontento? Bakit hindi? Napanood ko lang, nabasa ko lang. Kasi doon pa nakontento Bakit ka, bang you will not go for more. Hindi naman. Siguro yung type of contentment na pinagtatrabahuhan mo pa rin yung gusto mong buhay. Pero yung contentment na may peace ba nakasama na kung hindi man mangyari your way, okay lang. Try mo ibang paraan para ma-achieve pa rin yung gusto mong mangyari. Alam mo yun? Yung iba kasi sa sobrang focus sa goals, parang nami-miss out. Yun yung nangyari sa akin na nami-miss out ko yung mga important things in life. Wala akong social life nun, kakahabol ko ng pera. Kaya ako mabaliw-baliw nun. So ngayon, mas pinapahalagahan ko yung time spent with other people. Pero kailan mo naman masasabi na mayaman ka na? Sa pera ba to? Mayaman sa pera, mayaman ako sa pagmamahal. Mayaman ka na. I'm rich, I'm successful. Hindi ko alam exactly yung magkanong pera ba talaga. Pero yung enough na bukod sa nababayaran mo yung mga kailangan mong bayaran, is nakakagala ka pa rin in your own time. Hindi yung kailangan mong, of course, kailangan mong pag-ipunan, pero yung hindi ka yung maghihigpit ng budget dahil lang may pinag-iipunan ka. Yung hindi mo kaya magtiis. Hindi mo kailangan magtiis. Oo. Para sa isang bagay, mayaman ka na. For you. For me.
kung may isang bagay na makakapagpa-uwi sa'yo sa Pilipinas for good, na So, huwag na hindi tayo mag-Australia, for good ka na sa Pilipinas, ano ito? Kung gumuho na yung mundo. Wala na talaga umuwi. Siguro kung wala na talagang, kung government na nagsabi at nag-deny ng visa ko, tapos wala na akong ibang opportunity. Kasi ngayon, iniisip ko na agad yung dulo eh. Like, hindi ko naman wini-wish na hindi ako maging pathway sa, maging PR sa Magiging ECT, teacher. sa pagiging early childhood teacher. Iniisip ko na paano kung may pathway ba si John, ganyan. Naghahanap na agad ako ng mga plan, hanggang plan Z, ganon. Basta sasagarin ko lahat ng opportunities dito bago ko sabihin wala na talaga. Bago mo hindi mo talaga siya isusuko basta-basta. Buong 20s ko, nandito na ako. 22 years old ako nandito. Ilan na ako? 29? 35 ka na. Why not 35? Magto 23 ako nandito, kaka-29 ko lang. So, 6 and a half. Dito na ako lumaki. So. Dito ka na nakapag-asawa. Dito na ako nag-grow talaga. Hindi naman ako ganito sa Pinas. Ang tahimik ko sa Pinas. Hindi naman ako maharap sa camera. Kaya nagulat ako, ba't ako nag-content ko? Mga nagagawa ng Australian. Nawa ay marami kayong matutunan. Wait, may tanong ba ako sa ano?